Miss Connie. So, gaya nga sabi ko kanina, first thing is maglalagay tayo ng cover page, di ba? So, let's say, ito nga yung pinili mo kanina, no? So, replace mo lang to. Sabi ko nga, pwede nating i-copy-paste lang yan dito. Okay. Then, from here, yan. Diba? And, yung document title would be, syempre, business proposal portfolio and June 2026 abstract. Tanongin mo lang si AI, maglalagay siya ng abstract dyan. Okay, sabi mo, create an abstract for me for my business proposal portfolio for my cleaning company. Okay, right. Tapos mag-insert tayo dito ng blank page. So, make sure your cursor mo nandito sa first page. Ito, no? Dapat itong nagbiblink na cursor nasa first page. Saka tayo mag-insert ng blank page. Ayan. So, double-click mo dito sa second page. Pag nandito ka na sa second page, maglalagay tayo dito ng, type na natin dito ang table of contents. Ayan. So, hindi tayo makakagawa ng table of contents kung walang laman yung document natin, no? So, i-save mo lang to. Okay? Then, later, punta tayo sa after ng letter mo. So, makikita mo itong letter na ginawa ko dito is naka-justify on all sides, no? So, mas magandang tignan kasi balance. So, ang ginawa ko dyan is, sinelect ko lang lahat to, nalaman ng letter, tapos pumunta ako sa home and clinic ko lang tong justify para naka-justify lang siya. Okay? Iisang side lang yan na para formal. Tapos itong date nilagay ko lang siya doon sa left alignment para at least may konting balance sa kabila. Okay? Then from here, pwede mo itong ilagay sa center and make it bold. And here, pwede ka mag-put ng comma or colon and yan. Okay? Tapos, pag nandito ka na sa dulo, just press ka lang ng enter and punta na siya sa first page, sa third page. So, now, sabi ko kanina, kung gusto mo maglagay ng pagination, punta ka lang ulit sa insert, no? Tapos, page number. Sa mo gusto ilagay, di ba? So, sa baba, sa bottom ng page, lahat. So, syempre, bottom ng page yung gusto natin. Ang alignment ay sa right and click OK. So, ayan na, may page na tayo. Okay? Ngayon, ang unang part ng portfolio mo is, titignan mo yan siya doon sa ating sa portal, no? So, balikan mo yung chapter 8. And from chapter 8, nandito yung guide sa paggawa ng proposal. Ito. So, follow this business proposal outline. So, i-click mo tong business proposal outline. Ito yung mga parts. So, chapter 1, meron tayong executive summary. So, pwede mong i-copy and paste yan dyan. Number 2, ano yung chapter 2? Company overview. Then, chapter 3, industry analysis. Kung i-copy paste mo lang yan. Then, we have chapter 4. Copy paste mo lang yan. So, hindi mo ka-copy paste lahat kasi magkakaiba kasi yan ng nature ng company. Yung mga example na binigay ko, may coffee shop, may di ba? So, dito sa chapter 6, make sure na merong marketing plan. And under the marketing plan, there should be products, pricing, promotionals, distribution plan, tsaka SWOT analysis. So, copy mo ito under the marketing plan, products and services, pricing, promotions plan. Okay. Then we have distribution plan. Ito yung mga tinatawag na marketing piece, no? So, kasi lahat sila nagsa-start sa P and idagdag mo na din dyan yung SWOT analysis. Okay? Ngayon, ang gagawin mo is, ikakopy mo to. Tanggalin ko yan siya dyan. Control X yung ginamit ko doon para matanggal. Ibig sabihin, nasa clipboard na yon. Babalik ako dito sa aking browser. Tanungin natin si
AI to please create a write-up for, please create a write-up for my business proposal portfolio using the following outline. Tapos yung mga parts na ginamit natin, yan, okay? Tapos send mo na. Before mo pala i-send, lagyan mo pa ng information, sabihin mo kay AI na make sure that the content is all about a cleaning company named Al Ruya, okay, based in Kuwait. Ayan. Tapos bibigyan mo rin siya na ganyan na, tapos i-enter mo na. Okay, so gagawa na yan siya ng portfolio at meron ka na executive summary, etc. char. Okay. Kompleto na. Ang gagawin mo na lang is to copy all. Copy mo lahat except tong conclusion, ha. Copy mo lahat except yung conclusion. So click mo lang tong copy. Balik ka doon sa portfolio mo and paste mo lang dyan. Okay. Ayan. Di tapos ng portfolio mo. So, all you need to do is study it, read it, i-review mo siya para alam mo kung paano mo i-explain. Kung meron kang portion dito na hindi mo naiintindihan, anong chapter, sabihin mo lang sa akin and we'll work on it. No? So, ngayon, kailangan mong i-proofread ito. Babasahin mo lahat from top to bottom. Okay? So, tapos na ang iyong Sabi ko nga, wag mong idama yung conclusion. Ganyan lang. Okay? Tapos, hindi pa tapos to dahil meron pa tayong table of contents na kailangan mong tapusin, no? So, dito, hindi ito magdadagdag automatically kung hindi mo to nailagay sa tawag dito halimbawa ito, no? So, this is your unahin mo tong business proposal portfolio, ilagay natin to sa middle. Okay, tapos click natin to, remove space, before and after the paragraph para magganyan. Okay, ayo. Tapos isi-select mo per chapter, no? Per chapter, select mo siya, tapos pupunta ka sa references. Kasi ilalagay mo sa add text, lagay mo siya sa level 1. Ganun din sa chapter 2. Okay, lagay mo siya sa add text, level 1. Vision statement, kasi hindi naman to major title, subheading siya, so dapat na sa level 2. So you can see, naka-automatic na siya, naka-fix, no? So meron na yan siyang level 1. At kapag mga maliit yung text, automatic na siyang naka-level 2. O, diba? So, ibig sabihin, ready na to. So, ang gagawin mo now is, punta ka dito sa second page, tapos mag-click ka na ng insert. Save mo muna pala. Tapos, insert ka ngayon. Okay? Punta ka muna dito. Tapos, punta ka sa references. Okay? Tapos, punta ka sa table of contents, pili ka na ng klase ng table of contents na gusto mo. Let's say ito. Ayan, no? So, click mo to and update table of contents. No table of contents updated. So, ibig sabihin, puntahan ulit natin yon. Bakit hindi niya sinave? So, click mo yan siya. Naka-level 1 na. Isa-isahin mo to lahat, no? Yan. Naka-level 1 na ba to? Okay na. Ito rin. Level 1. Level 1 na din to dapat. Okay. Level 1 na din ba to? Double check mo lang to. Kailangan nakaganito siya. Isa-isahin mo talaga ito. Dito lang yung medyo maano yung work mo. Okay. So, ito is level 2. Distribution plan is also level 2. And SWOT analysis, doon siya sa level 2. Then, save.
After mo siya i-save, I hope mag-work na. Click mo lang dito and update table. There's no table of contents, but you can insert one from the references tab. So, i-delete na lang muna natin to. Then, ulit. References table. And, yan. Okay, so kung ayaw mo yung style ng table of contents, Control Z ka lang. Ulitin natin. References, table of contents. Piliin natin yung mas simple. Itong una na lang kasi pinakasimple. Ayan. So, tapos na yung table of contents natin. Bali, kinuha niya yung dalawang page ang nag-google sa table of contents. Automatic naman na siya yan na mag-move on the second page. Ayan. So, tapos na ang iyong portfolio. Isi-save mo ito as PDF at yun ang isi-send mo sa akin. Okay. So, yun na. Tapos na. Ngayon, kung gusto mo ng mas maganda-gandang grade, mag-exert ka ulit ng effort. Maglagay ka ng isang picture per page. Halimbawa, tungkol dito sa executive summary. So, maglagay ka ng picture mo dito. Mag-ano ka lang, enter ka lang. Tapos, insert ka ng picture. Siyempre, image about ano to. Siyempre, cleaning company. So, kuha ka naman ng picture mo doon sa AI. Magtanong ka sa AI or mag-google ka na lang dito. Oh. Cleaning company in Kuwait. Oh. Tapos, images. Oh, mag-ano ka lang. O, kunyari ito. Or pwede ka rin pumunta sa Canva. So, ano ka lang. Para at least maganda-ganda yung mga picture kasi pag nasa Canva no? So, let's say ito muna. Kasi parang maganda. O, yun ang ilalagay natin doon sa ating document. Here. So, ganun din ang policy na gagawin natin. So, pagka, siyempre, alam naman natin din naman ito tungkol sa Alroya. So, i-crop mo lang yung picture. Yan, ganyan mo lang. Tanggalin mo lang yung ano niya. Oh. Tapos, wrap text ka ulit in front of text para madali mo siya ma-manage. Ngayon, kung ganito, nasa harap siya ng text. So, tatakpan niya yung iba. So, the best option here is tight. At pag naka-tight siya, tatanggalin mo itong move with text. Para, yan, wala siyang tinatakpan na text. Itutulak niya yung text para hindi matakpan. Okay, so kung masyadong malaki, ganyan mo siya. Pwede mo lagay sa gilid, sa kanan. Pwede din namang whole lang din. Ganyan mo siya. At ipupush din niya sa baba yung ibang option, ibang ano. Okay, then ito, pwede mo siguro ito liitan. Masyadong malaki yung text. Yan. Oops. Oh, sakto na lang yan. Ayun. O, ngayon, delete mo lang tong area dito. Backspace ka lang. O, chapter 2 naman, company background. Ano ba yung pinag-usapan dito? Vision and mission statement. O. So, tungkol sa pwede ka ulit mag-insert ng table dito, ng picture. Itong core values, pwede ka rin mag-insert ng picture about quality, reliability, professionalism, and yan. O kaya, pwede mo ring i-copy ito, balikan mo si AI, i-like mo din to kung nagustuhan mo. Please create an image about the following. Tapos, kinopy-paste ko lang yung core values. Tapos, antayin natin kung anong i-generate niya. Ito yung picture na isisingit mo doon sa core values dito. So, kung gusto mong i-highlight itong core values, lagyan natin siya ng space dito sa baba. Like this. Yan. Then, natin anong ginawa niya. Nag-sketch out pa siya. So, hindi pa tapos. Antayin lang natin. Tapos, ganun din dito, no? Na pagdating sa customer analysis, ang dapat na meron dito ay mga tables at saka charts. Okay, so nag-expect ako dito ng tables at saka charts dito sa chapter 4 na customer analysis. Okay, kung saan mo ilalagay yan? So, dito pwede siguro. So, ang gagawin mo is pupunta ka sa dito.
customers of cleaning company in Kuwait. Yan. So, punta ka sa all. So, ano ba yung mga, para magkaroon ka ng information about kung sino ba yung mga normal customers ng, ng mga cleaning company. So, ito, binigyan ka naman niya ng, ng information. So, residential customers, commercial, pwede mo to lahat i-copy. Ayan. So, pwede ka rin magpunta sa images kasi meron ka naman ng content, no? Graph about, lagyan mo na ito ng graphs about ayan. So, halimbawa to, no? Pili ka na lang ng graph na gusto mong ilagay dyan. Okay, let's see ito kasi purplish. Kasi hindi natin alam kung Kuwait ito. So, ito na lang. Kuwait kasi, pero at least ito Kuwait. Ito Kuwait din to. So, pwede mo i-copy to. Copy image. Yun na lang gamitin natin. Para maganda-ganda. I-paste mo lang dito yung graph. So, yan ang ine-expect ko dito sa chapter 4, no? So, antayin lang natin na mag-paste yung graph. Medyo mabagal. But we have to be very patient. Okay, kung ayaw mag-paste, pwede mong i-click diretso yun para pupunta siya sa mismong website. Yan. So, pwede mong kunin yung information dito. At syempre, pag meron na yan dyan, pag mag-present ka na sa akin, kailangan mong i-explain kung ano tong meron dito. Kailangan mong marunong ka mag-explain. For example, you can see here that in 2020 up to 2022, there's a steady increase of import value for cleaning products in the market. That means there's a demand. Ano pa? So, syempre, yung cleaning products lang to, hindi naman to sa cleaning customers. So, kung gusto mong malaman ito sa customers na yung magagamit mo para sa iyong explanation, yun ang kukunin mong picture, no? Hindi yung maglagay ka na lang ng graph na hindi naman nakatulong sa explanation. But, yun ang iniisip ko dito, ang in-expect ko dito sa customer analysis is sino yung mga customers mo. So, nandito naman. So, pwede maglagay ka siguro ng picture. Kung sinabi mong residential customers, ilang percentage, kanyan, no? Ayan. So, dito naman sa competitive analysis, syempre, tanungin mo din ng AI sino yung mga competitors ng mga cleaning companies o ilan ang cleaning companies. Dito naman sa pricing strategies, syempre, kailangan meron ka ring model ng price mo dito. So, tanungin mo si AI, can you please give an image or infographics about the pricing models? Yan. So, balikan muna natin yung hinihingi nating picture. Kung okay na ba? Para doon sa natin, core values. O, diba, ang ganda ng pagkakagawa niya. O, so, itong picture na to, pwede mo tong i-download. Okay? Or pwede mo lang din naman i-screenshot. Pwede mo na siya i-download. At balikan natin yung ating document. Balik tayo sa core values natin. At doon natin isingit tong picture na binigay ni AI. So, mag-insert ka lang. Picture, syempre, from our file. Tapos, nasa na yun? Ito yung image. Then, click on. Ayun. Okay? So, ganun lang pagandahin yung assignment, yung portfolio. Okay? Ikaw na rin bahala dun sa rest. Okay? And, yun na lang muna siguro kasi sobrang dami ko nang na-explain. Pero syempre dapat sa marketing plan, ibibigyan mo din ng mga samples ng mga advertisement na gagamitin mo. Dito lalabas lahat ng mga images dyan. Paano ka magma-marketing sa mga social media platforms. Kasama yan dito sa digital marketing. Okay? So siguro picture ng social media account ng Al Ruya Cleaning Company. Ganyan. Okay? So, hingi ka ng help sa AI para ma-assist ka. Then, of course, don't forget to save. Okay? Yun lang. So, good luck!